Ngayon at nagkakaroon ng briefing si DOTC Secretary Marojas kaugnay pa rin sa search and rescue operations kay Secretary Jesse Robredo. Secretary Robredo at that was at 7:45 no. Itong mga pangyayaring ito ay ginanap roughly 800 meters from shore somewhere here no. At a depth of roughly 180 feet. Yung unang sumabak na mga tech divers, yung mga puti na nakita natin kahapon, yung si Matt at saka yung kanyang team ng dalawang babae. No? At 8:15, kumpirmado na yung isa sa mga katawan ay yung sa kay Secretary Jesse Robredo. In-inform natin ng Pangulo at natawagan ng Pangulo ang kanyang misis. At roughly 8:30 or 8:40, yung bangkay ni Sec Jess ay naiabot na sa surface. At ito ay nilagay sa body bag at kinarga na sa barko ng Coast Guard. Ongoing pa rin ang operation for the other bodies in the fuselage. As of now, yan lang muna ang ating notice. Nakausap na ng Pangulo ang misis ni Jess at in-inform na niya ang about the developments. Yung kapatid ni Jess na si Kuya Butch nasabihan na rin at dinadala siya kung saan ngayon yung katawan. No? So far, that's it for now. We'll give you updates as they develop. Anyway, yung technical is it's about 800 kilometers from shore. 800 meters from shore at a depth of about 180 feet. And the body arrived in the surface at about 8:15 this morning. Ongoing pa, no? Para sa pamilya nung captain na Bahigting at saka sa Nepalese na co-pilot, ongoing pa ang operation. Yung mga scuba tanks at iba pang mga pangangailangan ay pinapadala sa underground, sa underwater para mapatuloy yung retrieval operation of the other bodies inside the cockpit. The fuselage nakabaliktad kaya medyo komplikado ang pag-retrieve dahil hindi nila masyadong ma-disturb yung fuselage at baka lalong mapunta sa mas malalim na lugar. No? So maraming salamat and we will give you updates as they come in. Thank you. Ano? Secretary, you want to take questions ba? You want to do it later? Let's take one or two here. But at this point, sir, just want to find out if you're down, Secretary, what's the plan? Dadalhin po ba, Sir Sinaga, yung release po yung Secretary? Well, eventually, dadalhin, of course, alam mo, very, very maselan itong retrieval operation na ito. Jess has been underwater for more than 2 days now. So, hindi basta-bastang in change in pressure and in change in atmosphere, it's very complicated. No? So we are seeking the help of the Army, the Navy, and the PNP forensics people, plus the Department of Health people, para masiguro na ma-preserve yung katawan at hindi yeah. Sir, condolences, sir. Well, the success is the success of everybody na nagtulong-tulong, no? Kita naman ninyo, very professional, yung ating uniformed services, plus the civilians, plus all the volunteers, sama-sama lahat.
lahat ng impormasyon dinala dito, pati ang ating mga kaibigan sa US, yung kanilang sonar nakatulong, yung iba pang mga sonar at equipment nakatulong. It was a massive operation. Yung sa uniformed services natin, Coast Guard, Navy, Air Force, and Army, umabot sa halos 600 people. There were about 17 ships of various sizes. There were about 9 aircraft. So talagang lahat ito nagpapakita na ang Pilipino, pag sama-sama, united, they can accomplish good things. The President was very quiet. He sought absolute confirmation. And nung talagang kumpirmadong, I had to call him back. At nung kumpirmado na, he wanted to make sure na merong malapit sa kay Ma'am Leni na katabi niya. So unfortunately, Ma'am Leni was in her house at malayo pa yung mga kilala naming mga malapit sa kanya. So pinagpasyahan na sabihan na si Ma'am Leni rekta kaysa madinig pa niya sa mga espekulasyon or what. So the President called Ma'am Leni and spoke to her roughly at about 8:15 or 8:20 this morning. How did you know that it is Secretary Robredo based on Physical. I mean, yung sinabi ko at about 7:45 na indications, yung sinabing indications was the identification of the diver. The diver could not come up directly because he had to stay underwater for his deco. So he sent up yung puti ba dito, yung slate, sinusulatan ng lapis yan eh. So he sent up his slate with the information. Fuselage found at about 58 meters. I have the details, no, but he wrote it there. And yun ang sinabi kong bakit indications pa lang, kasi hindi naman niya sinabi kung sino. Pero nung the next information is ayon sa diver na si Matt, kasi binigyan siya ng briefing kung ano yung bihis ni Sec Jess at saka kung ano yung itsura ni Sec Jess. Ang sunod na balita ay na pinaabot niya is that si Sec Jess nga, no? Pero talagang inantay natin na makasurface some other people. Yung batang Pilipina na nandito nagko-coordinate ng mga civilians, si Eli Antonino, physically kilala niya si Sec Jess at siya mismo ang pinareport natin kay Pangulo na siya mismo nakakita with her own eyes nung malapit na isakay sa rubber boat. Sir, saan dadali yung mga labi pagka halimbawa naayos na itong Sa Naga. Sa Naga. Oo, sa Naga. So nandito pa. Oo, pero wag niyo muna dagsain or wag niyo guluhin ang proseso kung pwede lang, no? Bigyan natin ng pagkakataon para kasi masalimuot ito. Hindi ito yung ordinary. There are waterlogged, may gases, may other things. So bigyan lang natin ng konting puwang yung mga profesional para magawa nila yung trabaho nila. Meanwhile, para sa pamilya ni Captain Bahigting at saka ni nung co-pilot na Nepalese, tuloy po ang recovery operations. No? Patuloy na i-recover. Hindi ito para kay Sec Jess lang. I mean, the divers and the others are going to be deployed and are being deployed now to recover the others. No? Yung sa mga divers na nakikinig dito na i-assign sana sila sa iba pang mga lugar, please approach your respective commanders dahil may mga bagong order na para sa pagre-relyebo paano ma-recover itong mga yung fuselage at saka yung mga bodies doon sa loob. Search and retrieval na tayo. Yes. Well, sad as it is, we are now in search and recovery, retrieval. So let's mark that time, 9:30. Okay.
That is the report. So isa lang po iaangat, nandoon silang tatlo, ganun po ba? Hindi, si Sec Jess ay nasa Baroto na una. Siya yung unang na-access nung diver kasi yung dalawang piloto nakasubsub sa cockpit yan sa loob na loob yan no. So si Sec Jess nasa likuran, mas malapit sa pinto. So siya yung unang nakuha nung diver at yan ang dahilan kung bakit nauna na siyang dahan-dahan na inakyat. Pero patuloy yung No, the airplane was inverted, and in that configuration, the two pilots are closest to the dashboard of the cockpit, di ba? So nasa loob talaga sila, pinaka-deepest part of the cockpit sila. So Sec Jess being a passenger nasa likuran, which is mas madaling ma-access. No? We'll give you more information as they come. By the way, please wag nyo rin dagsain yung mga divers. They have to do their decompressions, etc. We will give you the information as it comes. Maraming salamat and we'll just give you the information. Thank you very much. Yan po ang naging press briefing ni DOTC Secretary Mar Rojas at kanyang kinumpirma na nakuha na po ang labi ni DILG Secretary Jessie Robredo. Bago pa man mag-alas 8 ay nagkaroon silang komunikasyon sa diver na positibong may nakitang katawan at 8:15 ng umaga ay naihaw na sa surface ang labi ni Secretary Robredo. Naging emosyonal si Secretary Mar Rojas sa kanyang paubalita sa media pero sinabi rin niya na mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang tumawag sa asawa ni Secretary Robredo para sabihin nga po ang balita. Ayaw daw kasi nilang malaman pa sa sino man o anumang spekulasyon. Kaya mismong si Pangulong Aquino na ang tumawag at kumausap sa asawa ng kalihim. Pero tiniyak naman ni Secretary Mar Rojas na patuloy ang retrieval operations na po sa ngayon para naman sa dalawang piloto na nasawi. Ito po ay si Captain Jesuk Bahinting at ang Nepalese co-pilot. Sinabi niya na nahihirapan lamang silang kunin ang mga labi ng dalawang piloto dahil nakabaliktad ang wreckage ng makita ng mga diver at nakasubsob yung bahagi kung saan naman naroon yung dalawang piloto. Nananatili pa rin ang labi ni Secretary Robredo sa Masbate at ililipad daw ito sa Naga. Pero nakiusap si Secretary Mar Rojas na huwag munang puntahan ng anumang media ang proseso ng transfer ng labi ng kalihim sa Naga. Patuloy pa rin po tayo makipag-update kung ano man po ang mga pangyayari na mga ganap mula sa Masbate patungo naman sa Naga. Iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik po ng News to Go.